In fact, siguro masasabi ko na natignan ko siya ng gusto kung paano siya sumunod sa Panginoon. Marami kami pinagdaan ng mga struggles, pero nakita ko matatag siya. Hindi siya nahulog sa kaliwa o sa kanan. Dire-diretso na siya talaga. Nasusunod sa ating Panginoon. At masasabi ko kung ano yung pinatatayo at ngayon na patuloy pa rin nag-giving ko sa Panginoon. Medyo mahabang panahon na rin, no? 25 years, medyo na rin po, nag-giving ko sa Panginoon. Kaya masasabi ko na naging malaking inspiration siya o encouragement sa akin. Kaya naman, isang malaking kagalakan na mapakaglanan niya tayo sapagkat napakarami na rin niya kasing pinupuntahan, hindi lang kasi kasi ay napakalaki na ng obligation niya or responsibilities. At kaya na po sa kanyang patuloy na pagbibigay din sa amin na encouragement ay masasabi ko na kamahami siya sa ating mong pagdago, pagkakagumpay, at higit sa lahat yung pananatiling tapat sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. So, ngayon po, ang ating pong nagataling na magsalita ayan sa Tagalog. Siya po ang ating national overseer ng buong Pilipinas. At siguro po siya yung pinakagwapong national overseer na nailagay. Pinakabata, ayan. And I can testify, na siya po ay talagang mahal na mahal po niya ang Panginoon, higit sa lahat. At yun po, siya po ay isang asawa, at magandang ng anak, mga anak, at silang lahat ay naglilingkod sa Panginoon. Isa pa rin po yun sa aking pinapanalangin sa Diyos. No? Kasi dahil dito ko yung mga anak na lahat sila naglilingkod sa Panginoon. At yun po yung laban din ang puso ko na lahat ng anak ko ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil na po, dahil nakita ko sa kanya ang isang malalim na paglilingkod at pagmamahal at katapatan sa Diyos. Ay ngayon ay buong nakagalagan ko po at pinagmamalaki na pinapakilala ko sa inyo ang ating National Overseer ng Church of God Philippines at Senior Pastor ng Church of God Las Reyes. Kayo po narito, Overseer Bishop Anthony Velasco. Thank you, Pastor. Magandang umaga po sa bawat isa. And happy anniversary po sa inyo sa Church of God Philippines. Praise the Lord. Amen. And salamat, Pastor Odi. Totoo nga po yun na kami ni Pastor Odi, matagal na po kami magkasama. Hindi pa po pastor ko na siya. Siya po ang nag-disciple sa akin. Kaya po, I praise God na ako po ay pinagsagaan ni Pastor Odi at kung ano man po ang kinalanan niya po ngayon, malaking bahagi po si Pastor Odi sa aking buhay. And praise the Lord, ang pinagkaiwanan po namin, siya po nahulog sa kaliwa, ako sa kanan. Anyway, magandang umaga po sa bawat isa, and I'm so blessed to be here with you. And nakuulong lang po ko, alam po po, nasa center of distraction ako. No? And I will just move here on the left side so that you could see the multimedia. And maybe I could request the lights if we could dim down a little so that they could see the presentation and this consideration. Ayan, makita po yung ating pag-aalala po ngayon. Amen. So, today, I have prayed for this message and I believe that this message will empower each and every one of us. Amen po ba yun? Kaya, pakingkalapin mo muna ang iyong katabi. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matutulog. Ayan, amen. Siguro po makakagwas ako sa live na po. Yung sa akin po ang medyo deep, sa kanila po medyo meron po ang dito po. Thank you. Ayan. Para makita ko po ang ating audience dito po sa akin ang medyo going deep na po. Thank you very much. Okay. So, today, this is the message for today. Did you have your, siguro po makapag-survey lang po ako na sa
Pwede ko kong pakitaas ang kamay. Electronic Bible na lang. Ayun, konti pa rin ako, konti pa lang. Sino po yung conventional Bible? Ibig sabihin, the book, you're using the Bible talaga. Ayun, medyo marami-rami ko ng konti. Sino po dito yung hindi pa rin ko nagdadala ng Bible? Kaya maganda po, meron tayong Biblia na po at para ayun ang mag-aaral mabuti. So today, let me just throw this question to each and every one of you. The question is, are you bored? Ayan. Napupuring na mabuhay ko sa inyong mga buhay. Hindi na ba ang inyong itsura? Ako, medyo nabobore. Alam niyo, ito po ang aking napagtanto. Ang tao po ay nabobore sa kanyang buhay dahil sa kanyang ginagawang paulit-ulit, repetition. Siya po ay nabobore dahil po sa redundancy. Siya po ay nabobore dahil po sa routine of life. And I call this a cycle, and this would be the deadly cycle of life. Paulit-ulit po ang buhay. Paulit-ulit, redundancy. I call this the deadly 3 R's. The deadly 3 R's. So, paulit-ulit po ang buhay. At kaya pala ang mga tao po ay kailangan niya ng break. Ayan. Kaya pala ang tao kailangan niya ng vacation leave. So that we could cut the deadly cycle of life. Kaya ngayong Pasko, meron po tayong bakasyon para maputol-putol sa dali. We go to Boracay, we go to our in-laws, we go to the mall, para ma-break lang po yung deadly cycle of life. We need a break. Okay? We need a break. The point is, minsan po yung mga taong nag-break, talagang nag-break away na. No, hindi na po siya nakakabalik sa dapat niyang gawin. And that is very bad. So the point is, ang ating point, these 3 R's, though sometimes it's deadly, ito po talaga ay hindi maiiwasan. Ito po ay kailangan sa eskwelahan. Ito po, we need the 3 R's in school. We need it at work, at play, ito po, at home. Kailangan po natin ng 3 R's sa ating buhay. Let me prove my point. Let me prove my point. In education, pag tayo po ay paulit-ulit sa education, paulit-ulit ang tawag ko dito ay mastery. Minamaster mo ang education. Alam niyo po, sino po dito ang kalahi ko? Made in China. Nakakapot Chinese. Made konting dugong pinchik. Ayan. Meron po ang kalahi dito. Wala ko kalahi dito. May kalahi ko dito. Alam niyo po sa Chinese school. Sino po dito nag-aaral sa Chinese school? Ayan. Ako po nakapag-aaral sa Chinese school na konti. No? Alam niyo po sa Chinese school, ang multiplication table ay inaawit. Inaawit para ma-memorize. Kaya po ang mga Chinese napakagaling nila sa math. Hanggang ngayon po, natatandaan ko pa ang multiplication. D50, DBC, D-sata. Memorize po kasi kinakanta. Kinakanta po. Nasubukan niya naman kantahin ang multiplication table. Kinakanta po namin yung multiplication table para hindi daw po makalimutan. Tama nga naman. Ako po ay 149 na po at natatandaan ko pa rin po siya. When we talk about education, it's mastery. When we talk about work, pagpaulit-ulit, redundancy, repetition, routine, it talks about high output. Paulit-ulit ito po, pag meron akong kilala sa Vatican na makaawit, pag siya po ay magpapa-concert, kailangan meron po naka-standby ng 4 na generator set po, yung genset. Pag hindi ka gamitin, standby lang, bakit po? Redundancy, high output, kailangan excellence po. Pagpatungkol po sa skill, pagpatungkol po sa play, ano po na-develop po sa akin? Paulit-ulit, ang na-develop po sa akin ay skills. Papakilala ko po sa inyo ang aking kumpare, kailangan nyo ba po yan? Alam niyo po, si kumpare Pacquiao, he jogs 16 kilometers every day. If you want to develop that skill, wow, 16 kilometers every day. Ako po, 5 kilometers
twice a week. So, 16 kilometers every day. Wow. Kung gusto mong maging Pacquiao, pamira ito ay part of his regimen. Hindi pa ito ang kanyang total exercise. Ito ay bahagi pa lang ng kanyang exercise. At patungkol naman po sa bahay, patungkol po sa ating tahanan, ang 3 hours ba po ay nag-exist din sa bahay? Redundancy, repetition, routine, nag-exist po yan. Opo, sa bahay nag-exist din yan. At pag ito ay ginagawa sa bahay, ang tawag po dyan ay pag-ibig. Pag araw-araw mo pinagtitimpla si Mister, araw-araw mo pinaglalaba, pag tuwing pinagtitimpla mo si Mister ng kape, siguro 20 years mo na siya pinagtitimpla ng kape, 20 years na, sasabihin mo sa kanya, Han, itong ating 20 years na pagtitimpla ko sa iyo ng kape, ito ang kape, walang laso. Ngayon na pala, hindi ginamit ang laso. Siguro, if I have proven my point, that the 3 hours will exist in all aspects of our lives, maybe being, or should I say, repeating things, things that are redundant, things that are routine, I think this is just okay for our life. Ito ay okay lang. Siguro nagdedepende na lang ang pagkabor, nabubor tayo, siguro depende na lang po sa resulta. Depende po siguro sa resulta. Kung ang ating paulit-ulit sa ating buhay, ang resulta po ay bad result. Masama yan. Kung ang resulta po ng paulit-ulit ng ating ginagawa ay no result, masama. Maybe the point is, gusto natin pag may paulit-ulit tayong ginagawa, ito ay nauuwi sa good result. Pakisabi mo muna sa tabi mo, good result. Kailangan po may good result. So, as I have talked about all aspects of life, sa church po ba? Pagdating pa po sa iglesia, does the 3R exist in the church? Ulitin ko po yung tanong ko. Sa simbahan pa po, does the 3R, repetition, redundancy, routine, does it exist in the church? Yes, it does exist. Pag-praise and worship, una, mabilis na kanta, mabagal, may pastoral prayer, may giving of tithes and offering, may sermon, paulit-ulit, every Sunday. Every Sunday, we do this. You read your Bible, you pray, devotion, every day. Paulit-ulit. At pag ginawa mo ito, ang tawag po doon ay obedience. Obedience to God. Kaya hindi po masama po yan. No? So, ngayon po ay paulit-ulit. Kanina po natutuwa ko sa exhortation ni Pastor Oli when we talk about giving our lives and offering the Lord every time. Paulit-ulit po tayo nagbibigay. Paulit-ulit po tayo nagbibigay. At ngayon pag-aaralan po natin ang giving, not only giving our money, it's giving our life to God. Paulit-ulit natin ibinibigay ang ating buhay. Paulit-ulit po tayo nabibigay from our pocket and giving our life. Will there be a good result? Magkakaroon ba ng magandang resulta ito? At ngayon po sa ating pag-aaral, pag pinag-usapan po ang giving, pag pinag-usapan po ang giving, sino ba po ang ating naiisip? Pag pinag-uusapan po ang giving, tumatak po ang ating isipan, tumatak po siya. Siguro naiisip niyo si Abraham. Siguro naiisip niyo si Widow, the poor widow. Marami tayong naiisip po. But tonight, kasi parang gabi na. Today, ang pag-uusapan po natin ay walang iba kung hindi si Noah sa pagbibigay. Ito po ang ating pag-uusapan. And can I invite each and every one of you to please bow your heads and let us pray for a while. Dear God, Heavenly Father, I give up to you this worship service. Be in charge in our worship today. And as I speak your word, Lord, Heavenly Father, may we hear your word, not my word. And let your word minister to us and make us a better person.
I commit to you, Church of God, Amos, Lord, bless them with your word today. And this I pray in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Palakpakan mo muna natin sa ngayon ng Diyos. Hallelujah. Today, the message is very, very simple about Noah's Ark. Nakikita ko po maraming bata po ngayon at maganda pong maalam natin ito si Noah. Noah, sino ba mo ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Noah? Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Noah? 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 Ano ba ang ibig sabihin ng pangalan ni Noah? Ang ibig po sabihin ng pangalan ni Noah ay rest, kapahingahan. Napakaganda pangalan. Kaya pag ipinangalan mo ito sa iyong anak, ang anak mo sigurado laging nagpapahinga. Ayan. Noah means rest. Anyway, let me go to the point. Ito po ang the Ark of Noah. And let me just give you the facts. I would like to state the facts. One, it took 120 years to build the Ark. 120 years. Bakit? Wala pong hardware para bibili siya ng pako. Kailangan gawin niya yung pako. Naunawaan niyo po. It took him 120 years to build the Ark. And then, Noah preached righteousness to the people while he built the Ark. He preached the word for 120 years. And then, the people had 120 years to turn it around, to repent. Pero silang 120 na taon para magsisi, nabigyan sila ng pagkakataon na magsisi, 120 years. And then Noah and family and animals sat in the ark 7 days before the first drop of rain. Can you imagine the faith of Noah? They were already inside the ark. No rain, no rain. Totoo ba itong ginawa natin? Panginoon, walang ulan, walang patak ng ulan. And by the way, the word rain, it's foreign to them. It's foreign. Walang patak ng ulan. And it spells faith to stay inside the ark for 7 days. And then God sealed the ark. Ang Panginoon Diyos ang nagsarado ng arko. God did not allow the human hands to dictate upon His will. God did not allow human intervention to the plan of God. Hindi niya po kinayagan yun po. It is God who sealed the ark. God gave direction for a floating ship, not a sailing ship. It is not a sailing ship. Wala pong layag, wala pong timon, walang rudder. It was just a floating ship. And God will dictate where the floating ship will go. And then finally, they were in the ark 1 year, 1 month, and 27 days. Yan po ang arko. Yan po ang facts about the ark. Now, after they have been in the ark after they have stayed in the ark for 1 year, 1 month, and 27 days, this is now the command of God in their life. This is the command of God in Noah's life. Can you please turn your Bibles with me in Genesis chapter 8, verse 15 to 17. If you have your Bibles with you, Genesis chapter 8, verse 15 to 17. And I will be reading from the NKJV version. NKJV version. Sabi po dito, Then God spoke to Noah, saying, Go out of the ark, you and your wife, and your sons, and your sons' wives with you. Bring out with you every living thing of all flesh that is with you, birds and cattle, and every creeping thing that creeps on the earth, so that they may abound on the earth and be fruitful and multiply on the earth. Wow! Let me ask you again. What was the command of God to Noah? What was the command? Can you help me please? Can you shout it out to me please?
Go out of What was the command of God to Noah? Go out of the ark. Go out of the ark. Go out of the ark, lumabas ka sa arko at palayain mo itong mga animals na ating iniligtas. Palayain mo. Maliwanag ba mo yung command kay Noah? Is it clear? Amen. Go out. You have been there for 1 year, 1 month, and 27 days. Go out and release the animals. Yan po ang sinasabi po ng Panginoon Diyos. All the animals. Now, I want you to observe. I want you to observe what Noah first did. Ito po ang kanyang ginawa. In verse 20, this is what he did. Then Noah built an altar to the Lord, and took every clean animal and every clean bird, and offered burnt offerings on the altar. Lumabas nga si Noah, but Noah didn't release the animals. Noah sacrificed every clean animals unto the Lord. Every clean bird and every, ayan, nakikita niyo ba mo yung puro every dyan? No. Ayan, po siya, ito po. Every clean bird and every clean animals ay in-offer niya sa Panginoon Diyos. Gusto mo pong ipaliwanag po sa inyo na ito po ay last pair of the animals. The last pair. And then he would be offering it to the Lord. Siguro, kung ako ang Panginoong Diyos, sasabihin ko kay Noah, Noah! Animal ka! Huwag ba mo ginagawa yan? I put them in the ark and you have just slaughtered all the clean animals. That's fair. That's fair. What kind of giving was this? I just would like to show you the heart of Noah. Noah, when he stepped out from the ark, Noah has this worshiping heart. Meron pong worshiping heart si Noah. At ang sabi niya, bago mo gumawa ng kahit anong bagay sa aking buhay, first and foremost, I would love to worship you. So he built an altar first to the Lord. Jesus first. And then everything will follow. And when I put an altar for the Lord, when I build an altar for the Lord, it means there must be a sacrifice. And this is now his sacrifice. All, every, lahat. Wow. If Noah would be giving with an earthly mindset, giving an offering with an earthly mindset po. Pag nag-isip po tayo, kung tayo po ay magbibigay with an earthly mindset po, ito po ang gagawin ng isang tao. Ito po ang gagawin ni Noah. Una, ito po sasabihin niya, ay, food is scarce. O konti na ang pagkain, last pet na to, hindi ko na i-offer ko sa Panginoon Diyos. Marami tayong dahilan. Sa Tagalog, yan po yung aking yan sabi, pag ayaw, maraming dahilan. O pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw mo magbigay, sasabihin ni Noah, food is scarce. Totoo naman. Number 2, animals are endangered species. Noah, yun po ang kanyang kalalagayan. Endangered species na po ito. Ito po ay isang sariling natin. Ito po, tamaraw. Alam niyo po, ngayon ko lang po sa aking pag-review, ngayon ko lang po nalaman ang pagkakaiba ng tamaraw at saka ng karabaw. Alam niyo po ang pagkakaiba ng tamaraw at karabaw, mapwera sa spelling? Karabaw at tamaraw. Pareho kong nasa Pilipinas siya. Yung karabaw, yung sungay, magidog. Yung tamaraw, yun, ganyan po ang sungay niya. Ang tamaraw po sa Pilipinas, there are only 369 left na tamaraw. O konti na lang sila. At ito ay nasa Mindoro. 369 tamaraw. At ito po ay considered endangered species at ito po ay talagang pinangangalagaan na, pinag-iingatan at
Now, can you imagine, you just came out from the ark, pinaghirapan niya na makapasok sa ark, isang pares sa isang klaseng species, one pair for one species, and can you imagine Noah slaughtering every clean birds and every clean animals? Hindi lang po ito endangered. Ito po last pair. It is the last pair. Now let me move on. Number 3, we could offer animals, but not all. Magbigay na lang tayo. Maybe we could give some. Maybe we could give the unclean animals, maybe. But Noah gave him every clean and all of them. Not the unclean, but that is something acceptable to the Lord. Yun ang ibinibigay ni Noah. Pang-apat, if we have an earthly mindset, Noah could confess, well, hindi naman niya inuutos ng Diyos. Hindi naman niya inuutos na mag-offer ako. Hindi naman niya inuutos na magbigay ako ng offering sa Kanya. Huwag na lang natin ibigay ito. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Patay na ang lahat ng sanlibutan, walang nabubuhay sa buong mundo. Ako lang at ang aking pamilya at ang lahat ng animals na kasama ko. So we don't know what is out there. So we rather say, if we have an earthly mindset, in regards to giving, I want to be careful here. If I have an earthly mindset in giving my tithes and offering, if I have an earthly mindset in giving my life to the Lord, ang pagbibigay po natin sa Panginoong Diyos ay pagbibigay na nagtitipid. Ang pagbibigay na nagtitipid. Maging ito man po patungkol sa pera, maging ito man daw po patungkol sa buhay, kung ang pagbibigay ay earthly mindset. Makamundong pagbibigay. Ito po ang mga dahilan. I am putting here on the screen ang ating mga dahilan. I am enumerating all, or should I say, some of our reasons how we should be giving. Ganito po siya. Pero ito po si Noah, iba po ang kanyang isip. Iba po ang kanyang isip. Ang isip mo ni Noah, meron po siyang heavenly mindset. And this is now the giving of Noah. Why Noah gave with a heavenly mindset? He gave, why? Giving is arises from the thankfulness of heart. Pag tayo po ay nagbibigay, nagbibigay po ito dahil sa nag-uumapaw na pasasalamat sa Panginoong Diyos. Nag-uumapaw pa po ang pasasalamat natin sa Panginoong Diyos. Ito pa po yun. Yung ang pagbibigay mo ay hindi pagtitipid, nag-uumapaw ito sa sobrang pasasalamat sa Panginoong Diyos. I always say this to myself po, sa tindi ng ginawa ng Diyos sa aking buhay. Sa tindi ng yung mga nag-testimony po kanina, nakita niyo po yung mga nag-testimony kanina, three people have testified as we have seen a while ago. Yung tindi ng ginawa ng Diyos sa iyong buhay, ang bihira. Yung pagbibigay, out of the thankfulness of your heart, you will give all. The least that you can do, and can I say it again? I don't know if my words can reach you. The least that I can do is to be faithful to my life. Sa tindi ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, sa tindi ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, the least that I can do is to be faithful to my life. That's the least. Meron po akong, ito pong picture na ito. Ito po ay mission, nag-mission po yung ating We Exalt to Jesus Foundation. They had this mission trip in Compostela Valley when Compostela Valley was devastated by Typhoon Pablo.
the foundation went there and they helped the Church of God people there. Yun po ang ating entry point doon. Yun po ang ating staging point doon po sa Compostela Valley, mga Church of God churches. And we have helped the people in Compostela. Now, minsan po, natapos na po yun, ilang buwan na po natapos yun, no? At minsan ako po ay napunta ng Davao after 4 months, I visited Davao, and some people from Compostela were in the conference. The pastora, po talagang from the crowd, bigger crowd than this, talagang he went through the crowd, talagang nakipagkita po siya sa crowd, at pinilit niya akong mamamayan, hinawakan niya po yung aking kamay, at pinisin ng madiin na madiin. Ako, muntik na po yung mga daliri ko. Bakit? Masyadong madiin ang kanyang pagkakapisip ko. Sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, maraming salamat sa nagitulong ninyo sa Compostela Valley. Wow. Ang pagbibigay ko, or should I say, ang pagpapasalamat, ito po ay may pagkusa. She initiated. May pagkukusa po ang pagbibigay, at ito po ay nag-uumapaw because of the thankfulness of her. Lumalabas po ang pasasalamat o ang pagbibigay dahil sa nag-uumapaw ng pagpapasalamat. Ito po ang ginawa. Number 2, ito po, giving is lavishly done. Ayan. Ito po, maluhong pagbibigay para sa Panginoong Diyos. Pakisabi po sa iyo katabi ulit, lavishly done. Giving is lavishly done. Kapatid, huwag mong titipirin ang Panginoong Diyos mo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kanya tinipid. Ang ibinigay sa iyo ng Panginoong Diyos ay ang kanyang tabis. At ang kanyang tabis ay ang kanyang bugtong na anak. Dahil walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Yan ang ibinigay ng Panginoong Diyos para sa iyo, kapatid. Hindi po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, kung ako ay hindi ako tinipid ng Panginoong Diyos, ayokong titipirin ng Panginoong Diyos. And so when I search the pages of the Bible, makikita ko ang poor widow. She gave all. Pag pumunta ka sa New Testament, again, there will be a poor widow. She gave her 2 pennies, 2 copper coins. Lavishly done. When you go further in the book of John, you will see the boy giving the 5 loaves and the 5 loaves and 2 fish. He gave all. Ito po yung mga lavishly done, and all these things that were lavishly done were written in the Bible. It's not the amount. It's not the amount. By the way, Solomon built the temple, and it was lavishly done. Lavishly done is not because of the amount. May poor widow, meron pong boy, the 5 loaves and 2 fish. Lavishly done is it's not talking about the amount. It is talking about the heart. Sa puso nagagaling ang lavishly done sa pagbibigay ko sa Panginoong Diyos. Sa lahat, kapatid. And they have given this, giving is lavishly done. Number 3, giving doesn't forecast the next day. Wow, ito po ang malaking hapon sa ating pananampalataya. Pag ako ay nagbigay sa Diyos, sa lapiman, o ng aking buhay, it doesn't forecast what will happen the next day. When Noah gave, he slaughtered all the clean animals. Siguro, yung ibang tao sasabihin, paano yan? That's fair! No? Pinaghirapan natin yung mga tupa na pumunta dyan. Pinaghirapan natin yung mga leon. Pinaghirapan natin yung mga elefante pumunta dyan. And he had killed all the clean animals. You know what? Maybe Noah was thinking, if God had saved us in this manner, then
iniisip ang the next day. And then giving is trusting God. When we give, it is trusting God. Ano ba mangyayari bukas? Hindi na natin iniisip. Bakit? Kasi Panginoong Diyos, narating ko na ang dapat kong parating. Ang talking about Noah's mentality, heavenly mindset. Panginoon, hindi ko naman alam na uulan. Ikaw ang nagsabi, uulan. Hindi ko naman alam na babaha. Ikaw ang nagsabi, babaha. Ikaw naman ang nagsabi, gumawa ng barko. Gumawa ng barko. Yung pala sasabihin mo, papapasukin yung mga hayop. Ay, nang ano? Panginoon, Card. sa totoo lang, hindi ko naman kayang utusan ang 2 leon na pumasok sa akin. Hindi ko naman kayang utusan ang 2 ahas na mag-asawa. Naiisip niyo ba po yung 2 ahas na lalaki at babae sabay papasok sa akin? Naiisip pa po natin yung they will enter the ark. Alam niyo na lahat ng ito ay hindi sa aking kapangyarihan. Wala akong gagawa. Kaya, if you have brought me this far, then there is no point why I should not trust you in the future. There's no more point. So I am giving my trust in you. This is the heavenly mindset of Noah. When we give, before I go any further in the message, when we give, when we serve, what mindset do we have? Do we have a earthly mindset, or do we have a heavenly mindset? Just like that. What mindset do we have? And here, hindi natin malalaman kung ang ating pagbibigay ay tinitipid o ang ating pagbibigay ay nag-uumahaw. Depende sa mindset. Now, of course, as I talked about a while ago, my sacrifices, because this kind of giving spells sacrifice. This kind of giving spells sacrifice. Again, let me reiterate, giving out from the pockets, from your pockets. This kind of giving spells sacrifice. Serving God in this manner talks about sacrifice. Giving your life to God in this manner spells sacrifice. Now, there must be results. Kailangan merong resulta. At syempre, yung ganitong pagbibigay ni Noah, nagkaroon po ng magandang resulta. Ito po ang resulta. Basahin ko po sa inyo ang resulta. In Genesis chapter 8, if you can go with me there. In Genesis chapter 8, verse 21. Sabi po dito, unang resulta, if we give, and our giving is lavishly done. Verse 21. And the Lord smelled a soothing aroma. Yung ganun pala pagbibigay, alam mo, pwedeng sabihin ng Panginoong Diyos, Noah, hindi kita inutusan para patayin yan. Noah, mintulinin ka. Pinaligtas ko sa iyo yung mga animals na yan, hindi para i-slaughter. Pwede mong magalit ang Panginoong Diyos, bakit ang ginawa yun? But now, as we have read the verse, God was pleased and it was a soothing aroma. In other words, God was so pleased. God found favor upon the works
Is my giving to God something that is soothing, a soothing aroma to God, so that God will be pleased and God will empower me in my life? Is this the kind of giving that we give to the Lord? Alam niyo, kapatid, ang Panginoong Diyos, naaamoy niya ang mga bigay kung ito ay lavishly done o inikid natin ang Panginoong Diyos. Naaamoy niya. Alam niyo po, minsan, kami pong aking anak, aking panganay na anak, siya po ay gumraduate po ng engineering, no? And ako po ay nangako sa kanya ng matagal ng panahon. Sabi ko, sige, pag nakatapos ka sa pagiging engineer mo, I will give you a treat. So we went to the States. Pumunta po kami sa Amerika. We took a 3-week vacation. At kung kami po ay nasa Las Vegas, namasyal po kami sa Las Vegas para mag-benchmark ng mga magagandang gamit. No? And when we were there and we were walking in that street, doon sa Las Vegas street, meron po ako nakita isang tindahan na bentahan ko ng gold. Mga suit, nakita ko. Hindi naman ito. Ganda. So nandun po kami sa salamin, window shopping. Tingin-tingin po kami doon. Tingin-tingin kami. At sa sobrang ganda, sabi ko po sa aking anak, anak, pasok tayo sa loob. Sabi sa akin ng anak ko, Dad, huwag na tayo pumasok. Hindi ka naman bibili. Hindi na, pagbigyan mo na ako kasi ang ganda tingnan eh. Pasok tayo sa loob. So, nagkakamot po yung ulo ng anak ko. And by the way, yung anak ko po, suot-suot niya po yung relos na binigay po sa akin ang aking mayaman na ninong. Binigay sa akin ang mayaman po ninong yun. Unang panahon, it is a tag-to-year. Hindi po tag-hirap. Tag-to-year. Na relos po binigay po sa akin ang aking ninong. At may nagbigay po sa akin ang bagong relos, Seiko. Hindi po po ng church, binigyan ako ng Seiko. So yung tag-to-year, na mamahalin, binigay ko sa akin, anak. Sabi ko, anak, ikaw na magsuot nito. Sabi ko sa akin, anak, tag-to-year watch. So, tuloy ko po yung kwento ko. Pagpasok namin sa magandang tindahan, nagawa ng suit. Pagpasok po namin, tumakalimbang yung pinto. Diba? At yung, to our surprise, the owner of the stall was there. Nagtatahi po siya. The owner was there. Alam ko po owner kasi magpaayos po siya malamig. Maglipas sa rin. The owner was there and he looked at us and the first person who entered was my son. Pumasok po yung aking anak.